Balikan natin ang paghahakot ng basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. At live po mula sa Parañaque, nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Brian, tuloy-tuloy pa rin ba ang clearing operations dyan? At may nakita ba kayong pag-asa? Bok, inaasahang anumang oras ngayong umaga ay magsisimula na itong ikalawang araw ng paghahakot sa maladagat ng basura dito sa may Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Itinigil muna ang clearing operations dito sa buong magdamag, lalo't medyo madilim sa lugar at magiging mahirap ang paghahakot. Pero naka-standby na yung mga gagamiting floating backhoe at backhoe loader para mapabilis ang paghahakot sa basura. Kahapon nga, nasa mahigit 200 tonelada ng basura na ang nahakot mula rito. Pero sa dami ng basura, hindi ito kinaya ng isang buong araw. Kaya inaasahang mahaba-habang araw ulit ito para sa mga tauhan ng DPWH, MMDA at ng Parañaque LGU. Bok, ngayong araw din ay inaasahan magdaragdag ng ilang heavy equipment tulad ng mga barge para mapabilis pa yung clearing operations dito. Maya-maya lang, magbibigay pa tayo ng karagdagang updates. Bok? Maraming salamat, Brian Castillo. Ipagpapatuloy ngayong araw ang paghahakot ng basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, sa Parañaque. At live po mula sa Parañaque City, nasa frontline balitang yan, Brian Castillo. Brian, nag-umpisa na ba ang paghahakot muli ng basura dyan? Yes, Bok, nagsimula na nga magkakot yung iba't ibang mga tauhan mula sa iba't ibang ahensya para nga sa ikalawang araw ng paglilinis dito sa maladagat ng basura sa may Redemptorist Water Channel dito sa Parañaque. Gagamitin ngayong araw ang mga dredger, floating backhoe at backhoe loader para mapabilis ang paghahakot ng basura. Palutang-lutang pa rin kasi ang mga basurang naipon sa water channel kasunod ng ilang araw na ulan. Umabot sa 45 truck ang napuno sa dami ng mga basurang hinakot dito kahapon. Katumbas ito ng 200 toneladang basura na naipon at bumara sa estero. Ginamitan na ng DPWH at MMDA ng heavy equipment ang paghahakot kahapon pero hindi ito kaya ng isang araw. Mayroong ding dredge na humihila ng floating boom o yung barrier para saluhin at harangin ang mga basura. Tumutulong din sa paghahakot ng basura ang mga tauhan ng Parañaque City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Buwis-buhay pa ang kanilang paghahakot dahil mano-mano nila itong ginagawa. Ang ilang kasi sa kanila, lumulubog pa mismo sa tubig. Nagmula raw ang mga basurang ito sa Manila Bay at inano dito matapos masira ang trash trap ng MMDA. Itinuturong dahilan dito ang kawalan ng disiplina ng marami sa pagtatapon ng basura. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tizon, patunay raw ito na may garbage crisis na sa bansa. Bok, sa ngayon ay patuloy pa rin yung isinasagbang paglilinis dito ng iba't ibang mga tauhan. Ito may ilang mga tauhan mula sa Centro pati na sa BFP at ngayon makakausap natin itong sa isa sa mga masigasig na sumisid dito sa Redemptorist Water Channel, itong si Kuya Richard na bahagi ng Parañaque Centro. Kuya Richard, pwede bang ilarawan mo sa mga kapatid natin gaano ba kahirap itong ginagawa niyong pagsisid at paghakot ng mga basura dito? Okay. Sa totoo, hindi naman po talaga madali ang ginagawa namin. Talagang mahirap po kasi sa totoo, ibang sakit na rin ang makukuha namin dyan. Pero bago kami lumusong dyan, protektado naman kami ng gamot na galing sa city na Parañaque. Ano ba yung mga challenge kaya? Gaano kahirap? Ano yung mga nakikita nyo doon sa ibabaw pag kinukuha nyo? Nahihirapan kami kunin ng basura kasi pagka low tide kasi dadamputin namin isa-isa yan eh. Pero kung high tide po, madali na po namin itutulak yan papunta sa bako para doon na lang po iaangatin ng bako lalagay sa mga dampa. Ngayon kuya, ready ka na ba para sa mukhang maghapon na naman to na hakutan? Oo nga siguro inaabot kami ng gabi para lang malinis, para mapadali po yung trabaho. May maraming salamat Kuya Richard at syempre pagsaludo natin yan sa mga kapatid natin dito na talagang masigasig na humahakot ng basura. Yan muna ang latest mula dito, Bok, sa Maya Redemptorist Water Channel. Balik sa inyo. Okay. Brian, can you hear me? Isang tanong lang ako. Brian, Yes, can you hear me? Okay. Klaruhin ko lang. Yung basura nakikita natin, yan ba ay galing Manila Bay o yan ba ay papuntang Manila Bay galing sa Metro Manila? I mean, is it incoming or outgoing?
Bok, ayon sa MMDA at pati na rin doon sa DPWH, yung tambak ng basurang yan ay nanggaling lahat doon sa Manila Bay. At sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan ay inano daw dito kasi yung bandang dulo doon sa may Mall of Asia Complex ay may nasira doon na trash, na pangharang sa trash. So dahil doon ay kaya naanod yung santambak na basura dito. So itong mga basurang ito ay galing sa Manila Bay, Bok. Okay. So, I suppose kasi iba pa yung basura na maaring galing sa loob ng Metro Manila na inanod ng baha palabas dapat ng Manila Bay. Iba pa yun. Actually, Bok, mukhang convergence ng area to kasi itong pinaka main na water channel, ito yung sa mahaba, pero doon sa gilid niyan, banda rito, may isa pang sobrang haba niya, mga around siguro a kilometer ang haba niyan. Lahat ng yun, punong-puno rin ng basura at possible na itong area na yun naman yung mga galing sa mga city trashes dito sa Metro Manila. Bok. Okay, good luck sa inyo. Maraming salamat, Brian Castillo. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.